Kakatapos lang natin pag-usapan si Mikey Williams. Tapos may lumabas na trade sa PBA. A 5-man trade. Kahit mismo yung NLEX is nag-post na rin ng thank you message sa players nila. Kaya it do made sense na matuloy talaga si Mikey sa Converge. Kasi nag-unload na sila na pwedeng kumain ng minutes. And this is it for Converge. Heartbreaking sa iba, but the light is here. So, trade na ng Converge si Shawnee Winston at Kevin Racal papuntang NLEX. Tapos ang matatanggap ng Converge ay si Junel Policarpio at JV Mocon. Tapos iti-trade ulit ng Converge si JV Mocon papuntang Meralco para kay Kurt Rayson at future second round pick. Damn, what a cold world. Sabi ko kanina, imposibleng bitawan ng Converge si Racal kasi para naging untouchable na yan eh. Mainstay, leader na rin sa locker room, the veteran presence na meron sila. Pero ilang oras lang, grabe. Nakikita ko yung mga post ng fans from the Aces na umiiyak sila ngayon, pero ganoon talaga yung basketball eh. Walang forever sa mga players. So, yung pag-unload kay Winston, senyales siguro talagang darating si Mikey Williams. And that's a good trade for them kasi yung role niya, si Stockton muna yung sasalo bilang main man ng second unit. Patunayan niya na converge pa rin yung dugo niya after that devastating decision last quarterfinals. Syempre, ang kinuha ng Converge is kapangpangan na naman. Another question na naman to sa mga tao, sasabihin nila, Nepo baby. Pero in this case, kapag mga ganitong klaseng player naman, is okay lang. Kasi solid naman talaga yan eh. Unlike talaga dun sa ibang nasa roster, diba? Prototype 4 na minsan nagiging wing if consistent yung outside shooting. So yung minutes ni Abueva is tingin ko hindi na ganun kalaki. And that's good. Kasi sabi ko nga, this team is not built for heavy minutes. Nakita ko yung nangyari last conference. Iba yung Death 5 ng SMB. Slow pace, looking in the post, nai-stabilize ni Cabagnot. Pero itong Converge, fast pace, always running. Kaya hindi pwedeng mag 40 minutes per game yung mga players mo. Or yung tinatawag natin na babad system. Kasi napapansin ko kay Coach Delta, nagiging ganun yung minutes ng mga stars niya. Si Juan, si Balti. Again, they really need a good consultant again. They need a better system. For NLEX naman, this also a win. Having Winston pairing up with Bolik, diba? Another scary backcourt kasi in and out na sa lineup si Kevin Alas. Grabe rin kasi yung injury history niya. So maybe mas okay kay Alas na maging reliever para hindi matrigger palagi yung injury niya. Yes, nawalan sila ng size, pero Commissioner's Cup pa naman and Governor's Cup yung next. So, they can have that problem next season kapag all-Filipino na. Jackpot din yung Meralco kasi hindi naman nagagamit si Rayson tapos bibigyan ka ng JV Mocon, diba? Magi-slide lang yung minutes ni na Rios at preparing na rin siguro sa retirement ni Malexina. 38 years old na pala. Grabe, parang kailan lang eh, no? Overall, panalo lahat ng teams. They've got what they wanted. Yung tatlong teams, parang lahat ng ginawa nila is upgrade yung roster. And that's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. This is Agon Hoops. See you in the next upload. Bye-bye!